Sirain ka man ng sinuman, durugin ka man ng sinuman, ang Panginoon na nagmamahal sa iyo at pinagtitiwalaan mo, ang siyang mag-aalis ng anumang pangamba sa puso mo, sapagkat mahal ka niya, mahalaga ka sa kanya, hindi ka niya pababayaan. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin. Manalag din kayo sa Ama. What a wonderful, reassuring word coming from Jesus. Sa gitna po ng pagkabalisa ng marami sa atin ngayon, sa gitna po ng kawalang pag-asa, sa gitna po nitong ating mga suliranin at kanya-kanyang mga personal na pinagdadaanan, ang Panginoon nagsasabi po sa atin, do not let your heart be troubled. Have faith in God. Have faith also in me. Gaano kalalim yung ating pagtitiwala? Gaano kalalim yung ating paniniwala sa Kanya? Na sa gitna po ng kanya-kanya nating mabigat na pinagdadaanan, ay magawa nating kumapit, magawa nating magtiwala sa ating Panginoon. Napakahirap sabihin ng mga katagang ito, lalo sa mga nawawala ng mga mahal sa buhay dala ng COVID-19. Kahapon, nung isang araw ay may nagpadala sa akin ng message tungkol doon sa isang babae na nagsilang na may COVID, at habang nagle-labor siya, namatay yung kanyang asawa due to COVID. Ang bigat-bigat habang binabasa mo yun, at kung nakita nyo yun, ang bigat-bigat sa damdamin. Pero yung presence ng pari, doon sa gitna po nung pinagdadaanan nung nanay, ay nakapagbigay ng kagaanan sa kanyang puso. It seems that Jesus is at her side at that very moment. Importante po yung presensya natin. Wala man tayong mabanggit o masabing mga salita, dahil lahat tayo naka-face mask. The fact na nandyan ka, the fact na yung presence mo, your gift of presence is you are willing to give that to this person or having this troubled heart right now. Huwag po tayong maging madamot. When you are with your family, make sure that na ibibigay mo yung buong full attention mo sa kanya. Hindi mo alam yung pinagdadaanan niya eh. Hindi mo alam yung bigat ng pinagdadaanan ng asawa mo, ng anak mo, ng mahal mo sa buhay. Tapos busy-busy ka pa dyan sa cellphone mo. Nasa bahay ka na, busy ka pa rin sa mga trabaho mo. Why you not just keep your attention to your beloved? It's a way of telling that somebody, that loved one of yours, or that beloved of yours, do not let your heart be troubled. I'm here. Ito po yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. This is part of the long farewell discourse of our Lord Jesus Christ at the Last Supper. Alam niya na mabibigatan yung kanyang mga kalagad.
Alam niya na masasaktan yung mga alagad. Alam niya na mawawalan sila ng pag-asa. Alam niya na mag-scattered sila. That's why in the middle of that doubt, in the middle of that fear, of that troubled heart, the Lord Himself reassured them. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin. Sabi ni Jesus, manalig din kayo sa Ama. At yun yung kailangan po natin ngayon. Sana, bilang mga mabubuting alagad ng ating Panginoon, tayo po ay makapagbigay ginhawa sa ating kapwa. May pangiti-ngiti dyan, patawa-tawa dyan, may mabigat na pinagdadaanan. When we are too insensitive enough, when we are too selfish, we were not able to recognize a troubled heart. Remember that. Sino lang ang makakakita ng troubled heart? Those who are like Jesus. Yung maging tulad ni Jesus, na alam niya meron siyang pinagdadaanan at pagdadaanan, iniisip pa rin niya yung kanyang mga alagad na kanyang iniiwan. Now, it's time to think about this reality. Lahat po tayo papanaw. Lahat ng ginagawa mo dito sa lupa, ang tawag dyan, practice. Practice kung saan ka pupunta. Kung nagpapakatao ka, nagpapakumbaba ka, nagmamahal ka, nagmamalasakit ka, practice mo yun papunta ng langit. Pero kung tsismosa ka, maninira ka ng kapwa, kurap ka, madamot ka, makasarili ka, practice mo yun papunta ng impyerno. Kaya't anong ginagawa mo ngayon is your practice. Kaya ngayon pa lang, tulad ng pamamaalam ni Jesus, maipaalam din natin, what a wonderful word. Sa pamamaalam, ipaalam natin sa mga mahal natin sa buhay na tayo'y nandiyan no matter what. Hindi tayo magpapabaya. Mananatili tayong mulat ang ating kamalayan. Mapagmatyag. Sapagkat ang taong punong-puno ng pag-ibig, makikita mo ang balisang puso ng kapwa mo. Ngunit kung makasarili ka, ang makikita mo, kulang sa'yo. Wala ako nito, wala ako niyan, problema nito, mas masaya siya doon, bakit ako di masaya? Tingnan mo yung taong yan, bakit mas malapit siya doon? Bakit tong taong to, ganito yan? Yan yung mga tao na walang pag-ibig sa puso. Ang tanging hangad nila ay magkaroon sila nung mga bagay na meron doon at hindi niya nakita, may mga taong wala nun na meron siya na hindi naman niya ipinagpapasalamat. Kaya po mga kapatid, sa gitna po ng ating pagkabalisa, pagbalik tanawan natin ang nilalaman ng ating puso. Ano yung meron sa atin? Huwag mong ubusin ang lakas mo sa pagtatanong, bakit siya meron nun? Bakit siya masaya? Bakit siya ang ganun siya? Bakit siya? Bakit siya? Bakit siya? Walang katapusang bakit siya. Pag yan ang nasa puso mo, hindi ka magiging masaya. Magiging mapagkunwari kang tao na akala mo masaya ka, pero ang gusto mo lang kumuha ng kasiyahan ng iba. Ngunit, ang taong punong-puno ng pag-ibig tulad ni Jesus,
sa kabila ng kanyang sariling pinagdadaanan, magagawa mong magbigay ng tinatawag nilang pagkalinga at pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Kaya nga mga kapatid, sa anumang pinagdadaanan natin sa ating buhay, huwag nating makalimutang magpasalamat. Huwag nating magawang kalimutang kilalanin ang Diyos sa bawat himaymay ng ating pakikipagrelasyon, pakikipagtagpo at pakikipagkapwa-tao. Sa pamamagitan nun, magagawa mong sabihin sa Panginoon na kasama mo ang Diyos. Kasama mo siya. Hindi ka mag-iisa. Kaya nga, may mga taong magkakasama yan, pero malungkot yan. Pero may taong mag-iisa, pero masaya. Nasa disposisyon natin ang tunay na kahulugan ng ating kasiyahan. Huwag mong hayaan ang puso mo kainin ng mga alalahanin sa buhay na ito. Huwag mong hayaan ang puso mo na kainin ka ng takot, kainin ka ng pagdududa. Huwag mong kalimutan, pinili, minarapat, minahal ka ng Diyos. Kaya't bago mo isipin na sinasaktan ka ng taong yan, isipin mo paano mo ba siya bubuhusan ng pagmamahal upang, alam ni Jesus, remember that, alam niya kung sino'y magkakanulo, alam niya kung sino'y magtatatwa sa kanya, pero binuhusan niya ng pagmamahal ang 12 alagad. Sa kabila nun, punong-puno si Jesus ng pag-ibig habang nagbubuhos siya. Kaya nga't sa atin lahat, mga kapatid, ang paalala ko, simple lang. Simple lang. Huwag kang matakot na magbuhos ng pagmamahal. Huwag kang matakot na magbuhos ng iyong malasakit. Bakit? Pag sinayang niya yon, hindi ikaw ang nawalan, siya. Masakit. But we need to accept the fact na ikaw na punong-puno ng pagmamahal, hindi pwedeng baguhin ang kabutihan ng iyong puso. Sabi nga nung isang pari, kaibigan ko, sabi niya, ang taong mabuting puso, mananatiling maging mabuting puso. Ang taong maninirang kapwa, ay laging sira ang puso. Kaya't sana, mga kapatid, huwag tayong matakot, huwag tayong magduda, huwag tayong mangamba, huwag tayong mabalisa, sapagkat binuhusan ka na ng pagmamahal. Ibuhos mo ito sa Kanya at hayaan mo ang pagmamahal na yan ang siyang humubog sa iyo upang lalo kang maging mabuting tao. At hayaan mo na iwaksi ng Panginoon ang merong hindi kaaya-ayang pag-uugali sa puso mo. Kaya't magsikap ka, kapatid, na anumang pangamba ay palitan mo ng pagmamahal. Anumang takot, palitan mo ng katatagan. Anumang pangamba at pagdududa, palitan mo ng pagtitiwala. Pag sinira nila yan, hindi ikaw ang nawalan, kundi yung taong simula't simula pa'y sira na at sisirain ka. Pero hindi siya magtatagumpay. Bakit? Buong-buo ka na nagbigay. Tignan mo si Jesus. Buong-buong nagbigay, tinalikuran, tinatwa, ipinako sa krus, nagawa niyang magpatawad, kaya't siya'y binuhay ng ating Panginoon. Kaya't ito rin ang gagawin sa'yo ng Panginoon. Sirain ka man ng sinuman, durugin ka man ng sinuman,
ang Panginoon na nagmamahal sa iyo at pinagtitiwalaan mo ang siyang mag-aalis ng anumang pangamba sa puso mo, sapagkat mahal ka niya, mahalaga ka sa kanya, hindi ka niya pababayaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.